Ayan po, bago tayo magsimula, tayo manatilang manalangin. O Amang Diyos, banal, dakil at makapangyarihan sa lahat, Lord. Patuloy po kaming puri, O Lord God. Higit sa lahat, O Lord God, nagpapakumbaba, Ama, sa mga sandaling ito, Panginoon, Ama. Ama, hinihiling namin, O Lord God, ang iyong makapangyarihan banal na Espiritu, O Father God, na Ama, tumahan, O Lord God, sa bawat puso namin, Panginoon, Ama. Patuloy, O Lord God, mangusap ka, Panginoon, Ama, sa bawat salita, O Lord God, na aming papahayag, O Lord God. Gamitin mo lang ako, Lord God, as your instrument, O Lord God, as your vessel, O Father God. Muli, Panginoon naman, sa iyong papuri pa sa salamat. Kung aming sabatalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Yan po. Tulad ng sinabi ni Bishop, ay may pahapyaw na po. Dito po sa Deuteronomy 33, ayan po ay blessings, prayer or blessings ni Moises sa mga bawat tribo. Kung ating mapapansin sa title, binasbasan ni Moises ang mga lipi ng Israel. Yung lipi ng Israel na yan, ay yan po yung 12 tribes. Yan po yung tinatawag na 12 tribes. So, sa panoramic na sinasabi ni Bishop, which is yan yung talagang gusto nating makita dito sa kabuuan ng chapter 33 ng Deuteronomy. Ito yung panoramic na sinasabi lagi ni Bishop na paano pinag-pray ni Moses ang lahat ng tribo ayon sa kanila bawat tribo, paano yung mga bawat pangangailangan. So ito kasi masyadong mahaba talaga, akin itong hinati ko na lang ito sa bawat prayer ni Moses, which is blessings upon blessings ito. Dito po kasi, itong buong chapter 33 na ito, puro prayer po ito ni Moses sa bawat tribo. Alam kasi ni Moses na that time ay talagang, na siya mamamatay na siya. So, alam ni Moses ang kanyang mga araw ay malapit nang matapos. Sa pinakamagandang paraan, gusto niyang pagpalain ang bayang Israel, which is yan yung composed of 12 tribes. Sa mismong yung tribe kasi na yan, si Lord din po ang nagtatag yan sa bawat tribe ng Israel ay si Lord din po ang bumuo. So sa bawat tribo, sinabi ni Moises ang iba't ibang bagay, pagpapala patungkol sa lakas, sa proteksyon, at yung pinakamahusay yung sa bawat blessings, sa mga lupain, gano'n. Andun lahat, inisa-isa, dinitalye ni Moises ang bawat tatanggapin ng bawat tribo dito. So, ngayon, gusto ko lang makita yung panoramic view sa buong chapter 33 na ito. So, bago kasi yan, sinecure talaga ni Moises, bago siya mamatay, blines niya ang buong Israel. Hiniling niya kasi siya yung namagitan mismo. Ang tawag na kay Moises that time is God-like. Hindi lang sa ML yun God-like po si Moises. So, sa panahon po ni Moises that time ay talagang halos yung kapahintulutan na i-bless yung buong Israel ay nandun. Kaya siya tinawag na God-like. Kumbaga, bless niya ang Israel ayon sa kanilang dapat tanggapin. Yun yung niya. Pero ngayon, hahati-hatiin ko ngayon. Gusto kong tandaan nyo yung bawat pamagat na aking sasabihin. Kasi hinati-hati ko lang ito, pero sasabihin ko muna yung bawat Sa bawat panalangin ni Moises, sa bawat tribo, tinawag niya itong living people, a praying people, an enlightened people, a protected people, a fruitful people, a sacrificing people, a courageous people, a satisfied people, and a happy people. Ilan po yung lahat? Ang dami, no? Pero yan po yung kabuuan ng chapter 33. So, makikita natin dyan, ano ba tayo? Saan kaya tayo nagbibilang doon sa mga sinabi kong yan? Which is yan yung panoramic na laging binabanggit ni Bishop na
kung ating ano siya, kasi talagang sinecure, pinagpahinga. Kumbaga, matapos ng mamamatay na si Moises, talagang sisecure niya yung kanyang bayan na maayos. Grabe si Moises. Lahat inano niya lahat ginawa niya. Although kahit na pinasilip lang sa kanya yung promised land, inano niya pa rin, ginawa niya pa rin yung part niya to bless the nation of Israel. Napakasarap lang kung isipin na ganyang leaders natin ay talagang iniisip yung kapakanan ng bawat tribo. So, mapapansin natin, di ba? Ito ang basbas ni Moises sa lingkod ng Diyos sa mga Israelita bago siya namatay. Sa verse 1 po yun. Sinabi niya, dumating na ang Panginoon galing sa Sinai. Nagpakita siya galing sa bundok ng Seir katulad ng pagsikat ng araw. Sumikat siya sa mga tao galing sa bundok ng Paran. Dumating siya kasama ang libo-libong mga anghel at ang kanyang mga kanang kamay ay may daladalang naglalaglag na apoy. Sa verse 3, tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan. So tayo po yun. Yung Israel po yun. Yung tinutukoy dyan, yung mamamayan. Pinotektahan niya ang mga taong kanyang pinili. Tayo rin po yun. Mga bayang pinili. Yung Israel na yan, sa bawat tribo, ay talagang binigyan niya ng kanilang pangangailangan. Pinag-pray po ni Moises talaga. Alam kasi ni Moises, kasi sa loob ng 40 years, sa bawat tribo, ay naranasan na ni Moises yung bawat sakit ng kalingkingan ng bawat tribo. So alam niya yung bawat pangangailangan ng mga bawat tribo. So talagang napakagaling po ni Moises sa ganitong aspeto. Yung bawat tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Pinotektahan niya ang mga taong kanyang pinili, kaya siya'y sinusunod nila at tinutupad ang kanyang mga utos. Sa verse 4, binigay ni Moses sa ating mga lahi ni Jacob ang kautusan bilang mana. Yung mana na yan yung mga fruitful blessings. Yan yung mga blessings na ating nare-receive din po bilang kanyang mga anak, bilang mga bawat sa tribo. Yung mga mana na yan ay yan yung mga pagpapala, the fruitful blessings. So, ngayon, dahil nasa bawat blessings na binigay ni Moises doon sa bawat tribo, so tayo din siguro as Christians dapat always count your blessings. Mahirap man yan, paghihirap man yan, pagdarahot man yan, kasakitan man yan, at kasaganahan man yan, we need count as a blessing. Hindi po siya kasi nga bawat tribo ay may pinagdaanan dito. Kaya ko tinawag doon sa siyam na binanggit ko na people na bawat tribo na naaayon doon sa kanilang tatamasahing pagpapala. Tatamasahin ng bawat tribo. So, dako po tayo ngayon sa verse 6, which is the living people. Ano ba sabi diyan? Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Ruben, sana'y hindi mawala ang lahi ni Ruben kahit kakaunti lang sila. Bakit ganyan ang prayer ni Moises? Bakit kaya? Dahil kahit kakaunti lang sila, kasi nga, kung ating mapapansin, ang prayer ni Moses for Ruben ay reversal. Reversal due to his uncleanliness. Hindi po malinis si Ruben that time. Kasi siya ay nakisiping sa kanyang ina, which is asawa ni Moises, si Leah. Alam ko si Leah, yung kanyang nasipingan. So, biruin mo yung prayer na yan, uncleanliness na si Ruben, pero yung prayer ni Moises ay reversal. Blessing tayo. Ganyan tayo. In reality, masama na tayo. Hindi na tayo, katulad ng sinasabi ni Bishop, hindi na natin pinapansin. Pero grabe, ang prayer talaga niya ay mas sa ikakabuti niya. Maski marumi tayo, ay nandun yung habag ng ating Panginoon. Hibayin natin. So, ang napakahalagang aral kasi, kahit sinumpa siya ang sumumpa kasi kay Ruben,
ay si Jacob. Si Jacob ay tatay ni Ruben. So, siya yung panganay. Ang panganay na anak po ni Jacob. As a result talaga, yung Reubenites problem ay talagang matindi. So, kaya nga, sabi nga, sana'y hindi mawala ang lahi ni Ruben. Kasi nga, dahil doon sa sinumpa ni Jacob si Ruben, kaya, ang nangyari sa kanya, living below full capacity. So ang ibig sabihin, let Ruben live. Yun yung prayer. Nagets po ba natin? Living below capacity. Isa pa, nagkaroon sila ng mga premature death and not die. Kaya nga sinasabi, sana hindi mawala ang lahi ni Ruben. So, sa pangatlo ko, limited population. So, kahit na few sila, pinanalangin pa rin ni Moises na huwag mawala ang kanilang lahi. Makikita nyo sa ang parallel verse dyan kasi sa Genesis 35:22. Ano sabi doon? Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha pala, asawa ni Jacob. Sorry po, kanina kay Leah sinabi ko, si Bilha, na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. Ang tinutukoy na Israel dyan ay si Jacob. So sabi sa Genesis 49:3, which is yan yung kaparallel ng Deuteronomy 33. Parehas na parehas mo yan. Sa Genesis 49, buong chapter na yan, yan yung kaparehas ng Deuteronomy 33. 33. So, sabi dyan sa Genesis 49:3, si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. So, pinagkalooban din siya ng lakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madadaanay ay sumasambulat. Sa kabila nito, hindi sila sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. So yan yung sinasabi ko kanina, na sinipingan kasi niya ang kanyang ina. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong hinasa. So yun po, kaya nagkaroon ng curse kay Ruben, doon sa kanyang father na si Jacob. So next, ano po yung una ko? Kaya siya nilive? Living people. Lagay po ba natin? Living people. That's the, yan yung isang tribo ni Ruben. Sa verse 7, ano po sabi sa verse 7? Sinabi ni Moises tungkol sa mga sa lahi ni Huda. O Panginoon, pakinggan po ninyo ang paghingi ng tulong ng lahi ni Huda. Muli po ninyo silang isama sa ibang mga lahi ng Israel. Protektahan at tulungan ninyo sila laban sa kanilang mga kaaway. So ano yung napansin niyo doon sa buong verse na yun? Yan po ay praying people. Kung mapapansin natin dyan, O Panginoon, pakinggan po ninyo ang paghingi ng tulong ng lahi ni Judah. So, praying people sila. The tribe of Judah is a praying people. Tandaan natin yan, saan tayo? Saan tayong tribo? Baka mamaya, sa Aritas tribo tayo, Huwag kayong makakalimot sa mga bawat tribo na aking sasabihin. Una, living people. So, dito po, sa praying people, sa tribo ni Judah ay tinawag na praying tribe. The praying tribe, pinag-pray ni Moises ang lahi ni Judah na tulungan at protektahan sila sa mga kaaway nila. Ano pa ba ang pwede nating matutunan sa lahi ni Judah? Yung tunay na panalangin. O Panginoon, na nagpipid ka for appointed destiny. Yung tanong, ano ba ang design sa atin ni Lord? Diba? Ano po ba yung nakadadhana sa atin ni Lord? Ang disenyo sa atin ni Lord ay dapat magkaroon po tayo ng proper. Ito take note. Ang disenyo sa atin ni Lord ay dapat magkaroon po tayo ng proper o wastong panalangin. Which is yun po yung ginawa sa atin ni Lord. Yung ikabubuti po natin. Sino yun? Sinong Lord na tinutukoy ko? Si Jesus. Kasi di ba, ang prayer niya nung huli, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun po. So kung tayo humantong sa ganung praying people, ay, iba po.
Iba ang level na mangyayari sa ating mga events dito sa iglesia. Talagang ano po yan, mapupuskus po tayo. Sabi nga po, ang panalangin ay ito yung last link na nga minsan eh. Ito yung ginagawa natin minsan last link, pero dapat ito pa rin, dapat first link na ginagawa natin, na ikabubuti natin. Kumbaga, mapapasa atin ang ating mga panalangin, hindi naman sa iba eh. Although pinagpipray natin yung iba, the first thing na pinagpipray minsan natin, sarili natin. Amen? Di ba? Real talk lang yan. Bago, engi ako nun. Di laging hinabasa ni Bishop yan. Pengi ako nun, pengi ako niyan. Pero, ang last link minsan yan, yung last resort natin, this is prayer. So, gayahin po natin ang lahi ni Juda, a praying tribe. Diba? Sabi nga po, prayer has as respect to the will of God. Amen? Yung pagpipray po natin, yan po yung punto na nire-respeto natin palagi ang ginagawa ng Diyos sa atin. Di ba po? Kasi, nire-respeto po ano yung kalooban ni Lord sa'yo. Kasi nga humihingi ka eh. Nagpapakumbaba ka, nagkakaroon ka ng humility, which is yun yung kailangan natin. The praying tribe. Yun po talaga. Sabi nga po, respect the will of God. Minsan yung request natin, naka-prepare na po kasi. Ganito yan ha. Kaya tayo nagpipray, alam nyo, naka-prepare na po yung bawat panalangin natin. Hihingin na lang natin eh. Lord, uhugutin na lang ba natin sa prayer? Yun po yun. Kailangan talaga natin naka-prepare na yung mga prayer na yan. We need to stretch our lips, our tongue to prayer. Amen? Stretch po natin yan. Stretch natin yung mga kamay natin. Ewan ko lang anong mangyayaring himala dito sa ating iglesia, sa ating pamilya, sa ating mga relasyon, sa ating relatives, kamag-anak man yan, ay mauunat po ang kamay ng Panginoon. Hindi po maikli ang kamay ng Diyos sa panalangin. Amen po? This is, sabi nga, a prayer is, this is an ally. Alay natin ang prayer. Alay pala natin siya, kasama natin. If the Lord be our helper, we can wisely speak the challenge. Lumayas ka. Pag nakikita kang hindi maganda, you can kasi, pwede mo ikasi mga kaaway mo. Di ba? Kapag ka prayerful, warrior ka, ewan ko lang. Kung meron pang gustong lumapit sa'yo. Ako, minsan, may ganyan akong naranasan. Alam niyo ba yun? Para sa kabutihan ng iba. Para sa kapakanan ng iba. Pero, nung dinaan ko siya sa prayer, naramdaman ko, gumaan yung pakiramdam ko. Kasi hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya siyang sagutin doon sa real world. Doon sa reality. Reality na nangyayari, hindi ko kaya sagutin, Lord, ikaw na po bahala. Alam ko kikilos ka. So, napakalaga po. Tandaan natin yan. Yan po talaga. Sabi nga if you like Judah, a praying tribe, sabi nga po, what can man do unto me? Walang magagawa ang tao sa atin. Amen? So, next. So, sana may napulit po kayo sa praying tribe. So, sa verse 8, hinati-hati ko lang yan kasi talagang hindi natin kasi makikita yung sinasabi ni Bishop ng panoramic. So, sa verse 8 dyan, sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Levi, which is, Panginoon, ito prayer na naman ha, ibigay po ninyo ang Urim or at Tumim sa tapat ninyong mga lingkod na lahi ni Levi. Sinubukan ninyo sila sa masa at sinaway sa tabi ng tubig ng Meriba. So, yan po. Sa verse na yan, ano ba yung tinutukoy dyan? Dito naman po, sa tribo ni Levi ay tinawag pong enlightened people. Ano ba yan? Yung mga enlightened people? Enlightened na ba tayo? Naliliwanagan po ba tayo sa salita ng Panginoon? Nagkakaroon po ba tayo ng refreshment sa Panginoon? Yung refreshment, nare-refresh po ba tayo? Yun.
nai-enlight po ba tayo? Na parang talagang ano ka eh. Kasi lobat ka, charge ka, yun, parang na-enlight ka. Ba? Ano po ba ang ibig sabihin ni Moises doon sa Urim at Tumim? Meron po ba nag-research dyan? Nung nakabasa na? Yung Urim po na yan, ayon po sa ating Google source, amilado ko, Google eh. Google source, sa Google, sabi kasi dyan, ayon sa, sa the word na Urim po means light. So, it lighten. Yung word that Tumim means perfection. Nakita niyo po yan, yung Urim? Hindi natin alam yan, maski ako nung binabasa ko, ano to? Ang lalalim ng prayer ni Moses sa bawat tribo, ano to? Gusto ko pang saliksikin, gusto ko bang mas maintindihan, maunawaan. Ano ba yung mga yan? Sabi nga po, yung Urim at Tumim ay wala po masyadong paliwanag based sa scriptures. Di ba? Diyan nyo lang mababasa yan. Kasi, pero base rin po sa scripture, ang Urim daw po at Tumim ay nilalagay kasama sa breastplate of the 12 tribes of Israel worn by Aaron. Yan po yung, specifically worn. Yan, kasama doon sa kanilang mga kasuotan tuwing haharap sila sa, intercessory na ganap sa kay Aaron through Melchizedek, which is the great high priest. Yun po yun. So, yung Urim, and Tumim, which is the gem or the, parang bato. Basta gem siya. So, yan po yung kasama dun sa kasuotan nila. Sinasama lang sa breastplate. So, sinasama yan to give, to give the direction to children of Israel, the important matters or the judgment, yung tamang judgment and justice for Israel. Yun daw po yun. So, ibigay nyo sa kanila ang Urim at Tumim. So, ganyan yun. Yung light and perfection. Light and perfection ang ibig sabihin. So, sa tuwing haharap sila sa Panginoon, hindi pwedeng hindi kasama yun. Which is yung paraan upang malaman nila yung totoong kalooban ng Panginoon. Which is the enlightened people. Makikita natin sa supporting verse na palaging ang kalooban po ni Lord ang susundin at paano ingatan ang bawat kasunduan. Yan yun. Kaya siya, doon sa intercessory work of high priest or great high priest na po yan. Yan yung pinag-uusapan dyan. Talagang po siya, medyo malalim na kung ating pang uungkatin. Pero ang kahulugan po niyan ay talagang light and perfection. Kaya, so, ito daw kasi, may kaugnayan daw to sa, yung true Urim daw po, which is light, and the Tumim is the perfection, talagang, kung gusto pa lang natin makita, ito sa prayer ni Moises. Kasi, Christ daw, itong gusto ko makita natin Christ is the true Urim and Tumim, the true lights and the perfection of all of His people. Diba? Diba si Christ yun? Yung true Urim and Tumim is Christ. Gets mo ba natin? So, if Christ is our Urim and Tumim, our light and perfection before God sa ating iba't ibang affairs, talaga ganito kasi yan. Yung iba't ibang affairs natin, kung nasa atin halimbawa tayo, enlightened people tayo, kung nasa atin yung ganyang Urim and Tumim, our light and perfection na sa atin, yung spiritual affair kasi natin, which is spiritual, ano ba yan? Eternal affairs. Ito yung ginagawa natin ngayon. The spiritual affairs, ito yun. Meron tayong affair kay Lord. Which is kailangan. Yun yung pinakamahalaga. Ano pang mga affair ang meron tayo? Yung affair natin is temporal. Which is earthly affairs. Ano ba yun? Ano ba yung earthly affairs na yan? Yan yung mga trabaho natin, mga connection natin. Yan lang yung temporal. And the domestic affair, ano yan? Ano yung domestic affair? Yan yung family naman natin.
So, kung nasa atin ang true Urim and kaya nating i-manage lahat ng ating mga affairs. So, yun yung affairs na yan, yung sinatawag na yan kasi, kasi nga, di ba, sabi ko kanina, magkakaroon ng tamang desisyon, kung hihilingin nila yung tamang kalooban ng Panginoon, kailangan kasama yung Urim and Thummim. Yung the main point po kasi ng prayer ni Moises dito, para sa tribo ng Levi, kaya siya, yung main point kasi niya, ay magkaroon sila ng wisdom. Magkaroon sila ng discernment to reveal through the God's servant. Sino ba may servant na yun? Ano ba yun? Tayo rin po rin yun. Maaaring tayo po yun. Ang ginagamit ng Panginoon na Urim and Thummim, which is the light and perfection of God. Diba? Gaganap tayo as stricter standard. Tayong mga Kristiyano, ang ginaganap natin ngayon dito sa lupa, stricter standard. Kung alam natin, bawat sinasabi ni Bishop, ay talagang minsan, na lang ako, nasusuntok na lang ako, nasasampal-sampal na lang ako eh. Kasi, ang stricter standard kasi, ibang-iba. Tulad ng sinasabi ni Bishop kanina, ay talagang dapat mag-improve. Mas stricter ang response po natin. Dapat. So, kailangan talaga, gaganap tayo as stricter standard or example or ehemplo. Ano sabi sa verse 9? Tignan nyo po. Ehemplo. Magpakita sila ng malaking katapatan sa inyo kaysa sa kanilang mga magulang, mga kapatid, at mga anak. Sinunod po nila ang iyong mga utos at iingatan ang inyong kasunduan. So, strict. Dapat. Amen? So, nag-gets po ba natin yung enlightened people? So, stricter po Take note po yan. So, sa verse 12, verse 12 na lang tayo. Ito naman po, yung protected people. Ano sabi niya sa verse 12? Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Benjamin. Minamahal ng Panginoon ang lahi ni Benjamin at inilalayo niya sila sa kapahamakan at pinoprotektahan sa buong araw. So, ano yan? Ano sabi ko kanina? Protected people. Inilalayo sila ng Panginoon. Grabe talaga. Si Moses talaga, yung composition niya ng pagpe-pray, napakaayos. Dito ko nakita talaga na sunod-sunod. Alam niya yung pattern ng prayer. So talaga, yung prayer po ni Moses for Benjamin is for protection din, is for protection. Ika nga, there is no safety. Ganito daw yan. There is no safety that comes of dwelling near to God. Nagets mo ba natin? Walang makakapantay na safety if nagdwell tayo near to God. Di ba po? Wala pong makakapantay po dyan, kapatid. Ang malapit lagi sa presensya ng Panginoon. Yung prayer ni Moses for Benjamin ay sure, safer place under the wings of God. Amen? Ibang level po yung covering sa atin ni Lord, which is protected people tayo. Lagi tayong, may protection po tayo, kapatid. Bawat ginaganap natin, bawat nangyayari sa buhay natin, bawat detalye at aspeto ng ginagawa natin, protected tayo ni Lord. Ibang level po yan. Yung covering sa atin ni Lord, hindi lang po fear-proof. Sabi, hindi lang bomb-proof. Protected tayo. Sinasabi yan, hindi lang fear-proof. Fear-proof pala. Hindi lang bomb-proof. Hindi lang angel's wing. Hindi po angel's burger, Kasi parang nagugutom na kayo Hindi. Ano lang kasi, talagang iba magprotekta si Lord. Yung lahi ni Benjamin na yan, ang prayer ni Moses ay protektahan sila under His wings, our Jehovah. Sabi nga, ang covering sa atin ni Lord ay kaya po i-sustain. Di ba? Covering nila. Kaya tayong i-sustain araw-araw. Gaano man ito kahaba, still the Lord ay nasa atin din po palagi kagaya ng tribo ni Benjamin. Ang covering ni Lord ay may kasamang siya,
canopy. Canopy of love. Ano ba yung canopy of love? Pag sinabing canopy, may shade of love. May shade of love with sovereign power. Ano ba yung sovereign power? Ano ba si Lord? Sovereign po siya. Ang sovereign power na yan na tinutukoy ko, which is the protected people na binibigay sa lahi ni Benjamin, yung sovereign na yan ay yung higit sa lahat, pinakamataas, pinakamakapangyarihan. Moses' prayer for Benjamin ay, we are always safety when we are nearer to God. That's why the tribe of Benjamin is protected people. So, ano saan tayo? May napili na ba kayo? Ha? Verse 13. Ito naman. Sorry ano to Siyam kasi to Pangilan na ba ako? Ako, pang-apat pa lang ako. Pero excited pa ba kayo? Yeah. Yung prayer ko kasi, ito sa verse 13, ito naman, ang verse 13, sinabi naman siya tungkol sa lahi ni Jose. Ito naman yung mga fruitful people. The fruitful people. Ngayon, ang prayer po ni Moses for the tribe of Joseph ay puro pamumunga. Kasi nga po, ang karakter ni Joseph ay, ito ang sinasabi ni Bishop kanina, he was in a clear and constant fellowship with God. Si Joseph po, laging nakasanday, laging nakadantay, laging hinahanap ang fellowship niya kay God. Di ba? Therefore, God bless him greatly. May tanong nga po, di ba? How can we fail to be fruitful if we draw our life and all our strength from the Lord? Hindi tayo magpe-fail. Hindi tayo papalya. If we are a fruitful people, which is yung constant fellowship with God. Like Joseph who lived near to God. Dahil nananatili siya, napatatili niya ang gracious principles. Ano po yung itong gracious principle na to? Ito po yung kagandahang loob sa atin. A kind and pleasant and loving attitude of worship. Diba? That's why the tribe of Joseph received a great blessing. Kaya siya tinawag na fruitful people. Umani sila. Umani sana ba? Sa verse 16. Umani sana ng pinakamagandang produkto ang kanilang lupa. Dahil sa kabutihan ng Diyos ay nagpahayag sa kanila sa naglalagablab na mababang punong kahoy. Manatili sana ang mga pagpapalang ito sa lahi ni Jose dahil nakakahigit siya sa kanyang mga kapatid. So, sabi, talagang if ito lang talaga ang iiwanan ko dun sa tribe ni Joseph ay si Lord po kaya niyang i-sustain. Kaya niya tayong i-sustain. Ano man yung mga bawat pangangailangan natin. Now, if you are rooted like a tree, ito kasi, rooted like a tree, ito yung best example dyan. Kung rooted ka as a tree, meron po kasing you may experience secret sweetness. Diba? Kapag ikaw ay puno at may ugat ka, yung ugat na yon ay sumisip-sip ng sweetness, secret sweetness from the Lord. Ano yun? Yung secret sweet, a deep experience and precious experience that God can only fills you. Nagets mo ba natin? Yung secret sweetness na yan, yung tinutukoy ko, if you rooted from the Lord, yung experience na yan, makakakuha tayo ng precious experience that God can only fills you. Si Lord lang ang makakapagpuno nun. Walang iba. We need lang na i-maintain yung firm. Rooted po tayo. Rooted in humility. Ultimately, makakamit natin ang deep things of God. If you rooted in humility, rooted ka sa pagpapakumbaba, rooted ka sa pagiging humble, makaka-experience ka, makakamit mo ang deep things from God. Makakamit natin yan. Sa tribe ni Joseph is a fruitful people. Nagain po nila ang precious things of heaven. Napakaswerte nila. Talagang ito yung pinagpala. The fruitful tribe. So verse 18,
Ano na tayo? Ito naman yung sacrificing people. In verse 18 and 19, ano sabi niyan? Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Zebulun at Isakar. Matutuwa ang lahi nila, Zebulun at Isakar, dahil uunlad sila sa kanilang lugar. So, ang nakaka-encourage po dito sa tribe, ito kasi, itong tribe na to, kaya sa Zebulun and Isakar, dalawang tribe po yan. Nagsanib, pwersa. Ang nakaka-encourage kasi dyan ay yung two tribes ay they join together dahil nagmula sila sa iisang inang si Leah. Si Zebulun po ay tinaguri ang men of activity. Samantalang si Isakar ay medyo sluggish man. Ano yung sluggish man? Yung medyo tamad lang siya, pero siya ay honest and they have a good nature. Ano yung good nature na yan? May mabuting ugali. So, nag-combine yung dalawang tribe na yan. Nag-partner sila. Grabe. Yung tribe nila, pwede palang mag-combine. So, napaka-ano talaga. Ang aral kasi dito sa dalawang tribo na tayong mga real Christian, if we combine our talents, this is a holy duty. Tayo mga kapatid sa Panginoon, kinonbine natin, hindi tayo nagpapagalingan, sabi ni Misha. Walang ibang magaling kundi si Kristo, sabi ni Pastor Marcoy. Walang ibang itataas kundi ang Panginoon. If we combine our talents, mas mapapupurihan natin si Lord talaga. So sa verse 20 na yan, talagang 18 and 19, yan yung tribe ni Zebulun and Isakar. Sa verse 20 naman, yan po yung tribe ni Gad. Si Gad po ay tinaguri ang a man of war. Isa kasi tinawag siyang man of war ni Leah, kanyang ina. Sabi nga po, which is such prayer. Saan na ako? Sabi nga po, yung tawag kay God ay man of war. Kumbaga, during that time kasi, still alam po ni Moises yung kalagayan ng mga God tribe. Dahil kasi, malapit sila sa yung siguro yung kanilang estado doon sa tribo, doon sa kanilang region, doon sa lupain, which is malapit sa mga Palestina. Kaya siya ano ba tawag doon? Malapit prone sila sa kaaway. Kaya siya tinawag na man of war. Inilagay siya doon ng Lord. Di ba napaka-idealistic talaga ng prayer ni Moises? Grabe! Talagang kung talagang hindi lang pula ganyan yung niya. Na tinawag din kasi ang lahi ni God ay Lion's tribe. Kumbaga, sa territory po ni God ay walang pwedeng umangkin. Kumbaga, dahil para siyang leon kung sumunggab sa mga kaaway. They protect the leaders. Ito pa tayo. Napoprotektahan natin ang ating mga leaders. Leaders portion. Kumbaga ito, si God ay man of war, they protect the portion of the leaders, the best land for himself. Ano po yung pwede nating matutunan sa tribe ni God? As we, ko lang dito, yung, we expect, if we, kung nasa gera tayo, sino bang sa atin? Sino ba yung nangunguna sa atin? Sino ba yung unang magpoprotekta sa atin? So, talagang itong lahi ni God ay talagang sacrificing. Grabe, pinoprotektahan nila yung vicinity nung kalupaan nung kanilang tribo. So, next. So, natapos na tayo sa man of war. Dito naman tayo sa verse 22, a courageous people. Bakit tinawag na courageous people ang lahi ni Dan? Sinabi naman ni Moises tungkol sa lahi ni Dan. Ang lahi ni Dan ay katulad ng mga batang leon. Courageous people is matapang. Mga matatapang na tribo.
tinagurian si Dan, doon sa tribe niya, tinagurian siyang batang leon, which is talaga, ang prayer ni Moises ay blessing of strength dito kay Dan. Blessing of strength, sa ibang tawag ay strong men. Now, nabanggit po yung Bashan dito kasi. Tumatalon sa Bashan. So, ibang word na naman yan kung makikita nyo sa verse 22. Yung Bashan po na yan ay the stoneless ground. So, nakakita na ba tayo nun? Sa dagat nga, may bato pa rin eh. Pero dito, kalupaan, stoneless ground. So, yan yung protected. Kaya sila courageous people, kasi talagang matapang ka. Pinoprotektahan nila yung Bashan ground. Meaning dahil ginagamit ang ating lakas na yan in terms of essential and preservation. Pine-preserve kasi nila. And independence and protection of property and life. So, kaya sila tinagiraang matapang na tribo. So, in prayer dyan talaga, ni Moises for Dan ay strength under the direction and control of intelligence. Sabi nga po, yung strength ng Dan tribe ay reserved for suitable occasions. Diba? Reserved. Laging naka-reserve yan in a suitable occasion. Kasi nga po, ang tribe nila ay malapit sa vicinity ng Palestine. Okay pa ba tayo? So, verse 23. So, bibilisan ko na. Sa verse 23, tinatawag po yan na satisfied people or mayroong kakontentuhan. Now, ito naman po yung tribo ni Naphtali and Asher. Si Naphtali po ay less active than receptive. Medyo, ang kulit to, hindi siya active gano'n, pero mas blessed siya. They receive more. Ito na yun. Kaya siya nagkaroon ng contentment doon sa tribo nila, kasi lalo sila ng, di ko alam kung aaralin ko pa to ng mas malalim, meron talagang mas blessing dito. Yung prayer ni Moses doon kay Naphtali ay sobrang blessed dahil po, they possess region. Biro mo, may pag-aari sila. Si Asher naman po, meaning ay blessed or happy. So, kaya sila sinawag na satisfied people. Yung tribo na yun ay napakaswerte kung tutusin. Ito po kasi, recovery. That time kasi, nung pagkatapos ni Dan, ay ni God, ni Dan, ni Naphtali, ni God, saka ni Dan, dito na natapos, so nai-enjoy na nila yung ginawang pakikipagdigma ni Dan at ni God sa mga iba't ibang nasyon. Ang nag-benefit po niyan ay si Naphtali at si Asher. So kaya sila tinawag na satisfied people. Grabe. Which is yung biyaya kasi that time sa community ng tribo ay talagang umaapaw. Nag-uumapaw po yung blessings that sa tribe ng Naphtali and Asher. Ultimately, upon the numerical increase by natural law of God's providence. Natural law ang umiiral sa kanila. Yung God's providence ay talagang kanilang nararanasan. So, eto na ang huli. So, a happy people. Sa verse 29 yan, pinagpala kayo mga mamamayan ng Israel. Wala kayong katulad. Isang bansa na iniligtas ng Panginoon, ang Panginoon ang mag-iingat at tutulong sa inyo. At siya ang makikipaglaban para sa inyo. Gagapang inyong mga kaaway, pupunta sa inyo at tatapakan ninyo sila sa likod. So dito sa prayer po ng Moises, talaga may pattern talaga, sunod-sunod. Kaya tinaguriang happy people to. Sa aking pangwakas kasi, may tanong ako, kanino po or to whom is the promise made sa blessing? Kanino ba? Kanino ba? Sino ba nagbe-benefit na yan? Yung mga promises na pinag-pray ni Moises, sino po ang nagbe-benefit ngayon? Tayong mga Israel. Ang bayang Israel. So, sabi nga po, some promises are
God's universal application. Ano siya? Angkop or talagang ano siya? Bawat prayer ni Moses, that tribe, which is the modern days ngayon na ating nararanasan, ay applicable pa rin sa atin ngayon. Universal application. Nararanasan natin ngayon. Meron pong promises na special, great, separate, things. Kasi yan, sa bawat prayer ni Moses dito sa bawat tribo, kasi meron diyang great regard, which is talagang may pagpapala, fruitful, may separate din, may distinct na tatangi lamang, merong classes of person or by classes ng personalidad ng bawat tribo. So yun yung na-achieve. Ang prayer as Moses' prayer for Israel was a noble, napaka-noble one. The blessing for Israel has been completed. Bago siya namatay, completed. And the dying day of the lawgiver. Lawgiver po si Moses, ha. Biruin nyo, lahat ng law, lahat ng mga magmula sa Deuteronomy 22, yung diniscuss ko noong nakaraan, na share ko, puro law naman yun. Ngayon, puro blessings. So, baka talaga. More blessings on tribes. Moses' blessings on the tribes is a one-wish prayer. Naniniwala po ba tayo doon? One-wish prayer yan. Biruin nyo, nasa Bible, pero naganap lahat yan. It's a one-wish prayer. Ito po kasing basbas ni Moses sa Israel. Ano po yung basis ni Lord to bless Israel? Ano kaya? Yung basis niya to bless, kasi ang nag-sustain sa Israel ay si Lord. Wala pong ibang nag-sustain sa mga prayer na yan. Para maganap lahat ng mga prayer ni Moses for its tribe, dahil po ang Diyos ng Israel ay God of Jeshurun. Ano yun? God of Jeshurun. Yan yung beloved one. Tayo yun. The beloved one or the righteous people na pinili. Take note, pinili lang. The beloved one. Ang Diyos po natin ay changeless. Hindi nagbabago. Changeless in dwelling place. Pag nagdwell tayo kay Lord, hindi po siya nagbabago. Changeless. Our defender, our support, nandiyan. At dahil siya po ang ating defender, ating support, all power in heaven and in earth ay nasa atin din po. Amen. At their service, ika nga. At their service, laging si Lord dyan. At their service, di ba? Di ba, crew? At your service pa nga. Si Lord, at your service sa atin. Lagi po. At dahil dyan, we need to engage. We need to engage from God. Yun lang po ang take note dito. At ang iuwi natin dito, we need to engage or to depend from God. And depend from God. May tagapagtanggol po tayo. Kaya we have nothing to fear. Our protector is almighty. They have everything we hope for. Nasa Kanya lahat ng ating mga kailangan. They have everything na ating ninanais nasa Kanya. From one who is able and bless and save. Sa Diyos ang papuri.